Samantala, nanawagan ang ilang mga senador na agad na i-review ang rice tarification law. Ito'y sa harap na rin ng pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na posibleng bumagsak ang industriya ng bigas kung hindi pa aamyendahan ang naturang batas. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Dahil umano sa pangamba na nanganganib ang kinabukasan ng pagsasaka ng palay dahil umano sa kasalukuyang pulisiya, ang panawagan ngayon ng ilang senador, agarang pag-review sa rice tarification law. Malaking katanungan pa raw kasi kung napaigi ang mga magsasaka at tila hindi pa raw natutupad ang pangako ng batas na mabababa ang presyo ng bigas para sa mga consumer. Did our prices go down since its enactment? The answer is hindi po. While there have been periods of lower prices, of course, the overall impact on consumer prices has been mixed. Kaya naman po, imbis na dumami ang local production, tumaas lang po ang importation natin. Si Senate Committee on Agriculture Chairperson Senator Kiko Pangilinan naman, isinusulong ang mas mataas na kita para sa mga magsasaka. Handa rin ang senador na silipin ang usapin sa rice tarification law. Sila ang nagpakain sa atin ng 186 years. Pinakain ang mamamayang Pilipino, ang taong bayan. At ano ang isinukli ng lipunan? Our farmers have been unjustly denied the support and the recognition. We will look into this and find solutions. Tingin ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang kasalukuyang RTL ay papatay sa industriya ng bigas at kung hindi raw maaamyendahan ay tuluyan na nitong papatayin ang industriya. Dagdag na problema pa raw ang imported rice sa local rice producers na tumitiba sa merkado na nagdudulot ng posibleng pagsasara maging ng local millers. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.